kinatatakutan ng Pilipinas sa Asya noon? Yan ang sasagutin natin sa video na ito kapag narinig natin ang mga bansa gaya ng Japan, China, India, Indonesia at Israel ay posibleng isang ideya lang ang papasok sa ating isipan at ito ay ang pagiging malakas sa bansa, hindi lamang sa kanilang ekonomiya bagkus sa kanilang persang militar sa buong Asya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na dumating sa punto ng Pilipinas ay isa sa pinakamalakas at hinahangaang bansa hindi lamang sa Southeast Asia, bagkus sa buong Asya? Well, sa maniwala ka man o hindi, naranasan ng Pilipinas na katakutan tayo ng ibang bansa. Alam mo ba na nakikipagsabayan pa tayo sa bansang Japan noon? At may mga kagamitang pandigma na tayo lang ang mayroon noon. Ayan. Buong misayo. At ang lahat ng ito Saka ay Blue naranasan ng Diamond Pilipinas Fighters sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. I'm happy to see that the reaction throughout the country is favorable. Marahil ang ilan sa inyo ay negatibo ang impresyon sa kanya. Ngunit kung hindi dahil sa uri ng pamamalakad at mga proyekto niya, ay hindi maiukit sa kasaysayan ng Pilipinas ang Golden Age. Alam mo ba na ang Philippine Navy, Philippine Air Force, at Philippine Army ang isa sa pinakamalakas na military force sa buong Asya? Ngunit, hindi gaya ng mga bansang nabanggit kanina, ay hindi natin napanatili ang titulong ito. Bagkus, lubos na napag-iwanan na tayo ng ating mga karatig bansa. Tama, napag-iwanan na tayo nang dahil sa EDSA 1, nang dahil kay Cory Aquino, nang dahil sa kanilang personal interest, nang dahil kay Ramos, kay Enrile. Yun ang kanilang malaking pagkakamali na naghiwalay kay dating President Marcos. Hinayaan masira ang mga tangke, hinayaan masira ang ating mga fighter planes na tayong sikat, yung Blue Diamond na fighter planes, mga kababayan, at ang ating mga barko, pandigma, ang ating mga tangke, mga kababayan. Naalala ko pa nung araw ng every time na magkaroon ng Independence Day ay pumaparada yan ang ating sandatahang lakas sa Greno Grandstand doon sa Lunita Park, mga kababayan. Kung inyong naalala, mga kababayan, yung mga kabataan dyan ay hindi nila alam yan dahil hindi nila naabutan, pero tayo mga kababayan, naabutan natin yon. Every time magkaroon ng Independence Day ay pinapakita ng mahal na Pangulo kung gaano kalakas ang ating sandadahan sa himpapawid man, sa pandagat man, at sa panglupa, mga kababayan. So, sige, tuloy natin. Yan. Ang malaking katanungan dito ay paano nga ba naging malakas ang Pilipinas? Ano-anong mga kagamitan ang mayroon tayo noon na siyang naging dahilan para katakutan tayo ng mga dayuhan? Simulan natin sa assets ng Philippine Navy. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng 3 corvettes o mga destroyer escorts sa administrasyon niya. Ito ay kinikilala bilang BRP Raha Lacandula, BRP Dato Calantiao, at BRP Dato Sikatuna. Kadalasan na armado ito ng mga dual-purpose guns, torpedo tubes, hedgehog projectors, at marami pang iba. Ang BRP Raha Lacandula ay isa sa naging flagship ng ating hukbong dagat noon. Sa panahon din ng dating Pangulong Marcos, ay mayroon tayong 26 na amphibious warfare vessels. Marami. At ilan sa mga ito ay ginagamit pa din
para sa mga military service. Okay, matatanda na. Noong Gugulang. 1975 naman, Gagamit pa rin. unang dumating sa Pilipinas ang kaisa-isang hospital ship Oo ng nga, ating meron bansa. tayong araw. At Hospital ito ship. ay kinikilala bilang RPS Hospital ng Tulungan. At gaya ng ibang Wala warships, na rin yan. ay hindi na rin alam kung anong nangyari Nasira sa na, hospital ship pinabayaan natin. na. Mayroon din tayong 4 na high-endurance cutters at bawat isa nito ay armado ng artilleries at heavy chain guns. Lahat ng ito ay napasakamay ng Pilipinas noong 1976 at kilala bilang BRP Andres Bonifacio, BRP Diego Silang, BRP Gregorio del Villar, at BRP Francisco de Gojoy. Maliban pa riyan, ay nagkaroon din tayo ng 2 minesweepers na naging aktibo noong 1979 at ito ay kinikilala bilang RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur. Meron din tayong coastal minesweepers na RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte na nabili ng Pilipinas sa panahon ni Marcos noong 1979. Nagkaroon din tayo ng 2 fleet of minesweepers at ito ang BRP Datu Tupas at RPS Samar. Sa ngayon, ay wala nang makalap na impormasyon sa kung anong nangyari sa nasira BRP na yan. Datu Tupas nang matapos ang Pinalawang EDSA na. 1 Revolution. Yan ang nangyari sa EDSA 1 na yan. Na walang kapunta-punta. Hinira mo lang. Sa panahon din niya, ay nagkaroon din tayo ng 2 submarine chasers na kayang-kayang habulin at Submarine wasakin chasers, ang ha? mga submarine ng kalaban sa mga panahon na iyon. At ito ay kilala bilang BRP Nueva Vizcaya at BRP Negros Oriental. Maliban pa yan, ay mayroon din tayong BRP Mactan na isang uri naman ng supply ship at isang repair ship naman na nabili noong 1999. At alam mo ba na ilan pa lamang ito sa mga na-acquire ni Marcos sa kanyang naval assets? Ilan ba sa naging dahilan kung bakit isa tayo sa pinakamalakas sa Asia ay dahil sa Pilipinas ang kauna-unang bansa na nagkaroon ng missile sa Asia. Missile. Punta naman tayo sa Upong Papawid ng Pilipinas o Air Force. Alam mo ba na isang bansa lang sa Asia at 3 bansa naman sa buong mundo ang unang nagkaroon ng VOT F-8 Crusader na isa sa pinakamaangas na aircraft sa panahon na iyon. At kabilang dito ang USA, France, at ating bansa, ang Pilipinas. Kung kaya tinitingala talaga tayo sa Asia noon. Just imagine na lang na nagkaroon tayo ng 35 units ng F-8 Crusader. Ganun. Ang dami pala nun. Sinira lang. Wala na. At hindi lang yan, dahil nagkaroon din tayo ng 37 units ng Northrop F-5 Freedom Fighter. Yan ang Talagang E5 kung mong araw. babalikan mo Kaya kasi ang kapan ng panahon na E5 ito, mong araw. ay hahangaan mo talaga si Dogfight. Marcos. Dahil nakikita Kaya mo meron kung saan tayong napupunta Blood Diamond, ang buwis na nililikom ng gobyerno Firefighters. nang walang bahid ng saman. May commercial pa mga kababayan. Bayaan muna natin si kababayan na kumita. Kasi may commercial ang kanyang video mga kababayan. Hi! Ngunit, karamihan sa mga ito ay nasira nung sumabog ang Mount Pinatubo. At ito ay muling napalitan ng bumilang Pilipinas sa pamamahala ng dating Pangulong Noynoy Aquino ng 12 units ng FA-50 fighter Si jets Noynoy sa South Aquino Korea. nakabili. Maliban sa mga fighter jets, ay nagkaroon din ng Pilipinas ng mga attack helicopters, trainers, cargo jets, at marami pang iba sa panahon ni Marcos. Alam mo ba na nagkaroon din ng Pilipinas ng isang secret program na kung saan ay tinawag nila itong Santa Clara Missile Santa Program? Clara Missile Program. Ang ito That's true ay mga makapag-develop kababayan. ng isang local-made na missile. Well, hindi nabigo ang programang ito dahil nakagawa sila ng isang napakalakas na missile at tinawag nila itong Bongbong. Bongbong 1. Nasabi kong matagumpay ito dahil 37 times sila itong sinubukan ang lakas nito sa Caballo Island. Pero nahinto ang paggawa ng Bongbong 1 nang maalis sa pwesto si Pangulong Marcos. Alam mo ba na nagawa na natin ang missile na ito? Pero ang China
ay nasa proseso pa din ng paggawa ng sarili nilang missile. Tama. At dyan mo talaga makikita na talagang napakagaling at napakatalino ng mga Pilipino at kayang-kayang makapagsabayan sa paggawa ng mga armas. Ngunit ang malaking kalaban nila ay kakulangan ng suporta ng gobyerno. Just imagine kung gaano na kayo unay pagpatuloy ang proyekto na ito. Dahil alam naman natin, kasi dahil sa personal interest, dahil sa inggit nila kay President Marcos, lalo na si Aquino, lalo na ito si Ramos at si Enrile, dahil gusto nila sila naman na mamuno sa bansang Pilipinas in the connivance of, siyempre alam natin, CIA, with the connivance, ayaw nila kasing umangat tayo ang maging sentro sa Asia noong araw. Kaya kung ano-anong mga issue, ano-ano ang ibinato sa dating Ferdinand Marcos Sr., kaya inalis nila sa pwesto. At isa pang dahilan dyan, yung gold natin nung araw ay sobrang dami, kaya ayaw nilang yung 1986 ay maglapit na sa mag 50 years na, malapit na mag 50 years itong gold na to mapapasakamay na ng Pilipinas, diba, nung araw. Kaya inalis talaga si Marcos kasi ayaw ng US na maungasan sila ng bansang Pilipinas. Yun ang dahilan. Kaya ginamit nila si Ramos, ginamit nila si Enrile, ginamit nila si Cory, ginamit nila yung mga business sector sa Pilipinas, pati ang si Cardinal Sin, mga Katoliko, kaya nga asin siya. So yun mga kababayan, nakita natin kung gaano kalakas nung araw ang ating bayan sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan. O siya, sige, sana nakapagbigay tayo muli ng kunting kaalaman sa inyo mga kababayan. At bless us all, ingat-ingat po kayo. Tayo po naman ay maghanap buhay sa ating maghanap buhay naman tayo mga kababayan. Ayan, oras ay 2 o'clock na ng madaling araw, Sabado. Siya, sige, bye bye, God bless us all.